Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is in every temptation there is a fire exit. And our scripture for today is 1 Corinthians chapter 10 verse 12 to 13. Therefore let everyone who thinks that he stands take lest he fall. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So, sinasabi lang sa verse na to na kapag nagkaroon ka ng temptation or pag merong temptation na dumaan o lumapit sa iyo is merong ibinibigay si God na paraan para makatakas ka sa temptation na yon. And wala pang temptation na napupunta sa'yo na hindi nararanasan ng kahit sino. Kumbaga sinasabi dito na lahat tayo nakaranas na ng ganong temptation and there is a way to go out. And our first teaching is sin is a disease so severe that only God's grace can cure it. So, yung sin, sobrang tagal na natin siyang kumbaga parang disease, sobrang tagal na tayo nitong nilalamon yung pagkatao natin, yung katawan natin, nilalamon na siya ng kasalanan. And ang tanging makakaligtas lang natin or makakaligtas lang sa atin is ang Panginoon lang, yung grace niya, yung God's grace, yung ginawa lang ng Panginoon para maligtas tayo sa mga kasalanan natin. Second, temptation is restrained by God's faithfulness. So, maiiwasan natin yung mga temptation kung focus tayo kay God, kung faithful tayo kay God. When you're faithful to God, ang focus mo is si God, focus mo na pagsilbihan siya, focus mo na sundin siya. Hindi mo maiisip yung mga temptation kasi you know to yourself na it is just a temptation and merong mas maganda at mas malalaking plano yung Diyos para sa iyo. Third, all temptations have a providential fire exit. So, sinasabi dito na lahat ng temptation meron siyang fire exit or yung fire exit na tinatawag natin is yung escape. So, pwede kang makatakas sa mga temptation na yun palagi. Kapag nagkakaroon ka ng temptation, palagi magpo-provide si God ng fire exit para sa temptation. Para hindi mo na siya, para hindi ka na matukso. Ganun siya. So, moving on to application, do not give an inch to Satan. So, wag na tayong, alam mo yun, kumbaga, wag na natin bigyan si Satan ng espasyo sa puso natin. Wag natin siyang papasukin kahit inch lang, kahit millimeter, centimeter pa yan. Wag nating papapasukan kasi once na nakapasok siya, maraming temptation lang na mapupunta sa atin. And kagaya nga nang napag-aralan natin na stronger temptation ay yung mga longer temptation, diba? Second, trust God's faithfulness. So, maniwala tayo na faithful ang Panginoon. May pangako siya para sa atin. And lahat ng pinangako niya is tutuparin niya. So, we need to trust on that. Hindi natin kailangan magpalamon sa mga tukso or sa mga makabundong bagay, kundi sa Panginoon lamang dapat tayo umasa. Third, escape through God's providential fire exit. So, ang fire exit na sinasabi dito or yung tinatawag dito is yung faith. Kasi, I believe na kapag nagkakaroon ng temptation sa paligid mo, kunwari yung mga tao sa paligid mo is may masamang ginagawa and you are tempted to do it as well, yung God's grace, yung faith, yung paniniwala mo na mayroong Panginoon, yung paniniwala mo kay God, yung loyalty mo sa Kanya is dapat nagiging mas malakas or mas matibay kasi nga yun yung kumbaga lalayo sa'yo sa temptation, yung pagmamahal niya and yung faithfulness niya sa'yo. Yun lamang po and see you again on our next 365 daily devotion.